morning po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is November 29, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Greenbelt 5 Legazpi Street, San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin yan sa may SMX Convention Center sa may corner ng Barangay 76 Pasay. SMX Convention Center, corner ng McKinley Parkway, Fort Bonifacio, Taguig. May SMX na rin pala sa Taguig. Kala ko wala. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government o private, manyan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Continue straight to the first traffic light. Then in 100 meters, turn left. Continue for 200 meters, then turn left onto Legazpi Street. Hindi. Kasi gusto ko talaga sabihin. In 80 meters, turn left onto Legazpi Street. In 40 meters, turn left. Tayo ay tuloy-tuloy lang sa pagbe-pressure para hindi ko matigil sa ilan at di gayon sa mga alam natin ay baka nga nautusan lang yung iba doon. Tapos ay Continue straight to the first naman, traffic medyo light. malayo Then yung at the second traffic light, turn yung right. presyo na yung medium ay ang average na nakita ko sa dam. Ng mga aktibidad pa. May nagna 9 pesos sa retail, pero siguro yun yung mga tertiary market, karamihan mga 7.50. Sa manok, medyo tumaas nitong last 2 weeks. Siyang solid na po itong ngayon peso March. Sa totoo lang, dapat nga ay yung gobyerno natin Itong hotel is one of their subsidiary owner, ang Sunwest. Based doon sa information is dito itinago, dito nagtago. Ang sabi is it's either nasa kitchen or nasa housekeeping. Ang tinig ni Police Colonel John Kiaki, member ng PNP CIDG, National Capital Region. Sa laki ng hotel mga kapuso, may 100 pulis at mga agent ng NBI ang ipinakalat para sa naturang operasyon. Matapos makipag-ugnayan sa hotel management ay napasok na ng mga otoridad ng hotel. Sinuyod nila ang bawat sulok ng hotel at pinasok ang mga kwarto mula baba hanggang taas at may full cooperation din ang mga hotel guests. Pero makalipas ang isang oras, walang nakanap ang mga operatiba. Ayon sa pulisya, malamang nakapuslit na ang kanilang mga target. Obvious ba? Sa 16 na inisyo ng warrant of arrest sa Liga 5, ito pa ang pinaghahanap kabilang si dating Congressman Saldico na matagal lang nasa labas ng Pilipinas. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation o DOTR at ang Civil Aviation Authority of the Sa kanyang pagdepensa sa panukalang budget ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa 2026. Usod dito, tinanong ni Senator Liza Ontiveros kung ano ang ginagawa ng DOLE. Sa pamamagitan ng Gatchalian, sinabi ng DOLE na nagbibigay ito ng temporary employment assistance at re-skilling at up-skilling programs
protesta. Nakikipaglayan rin ang kagawaran sa construction industry. Karamihan naman anya ng construction workers ay hindi regular kundi contractual employees lamang. Sa gitna ng hinaharap na issue ni Pangulong Bongbong Marcos, binilinan niya ang Armed Forces of the Philippines na huwag magpapadala sa ingay ng anyay sa sinungalingan. Sinabi ng Pangulo sa ikatlong taon na pag-host ng hapunan ng palasyo para sa mga Council Sergeant Major, senior personnel na tagapayo sa AFP Chief sa pagbuo ng mga panuntunan para sa mga sundalo. Nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy nilang katapatan sa serbisyo sa gitna ng kasalukuyang hamon na kinaharap ng bansa, kabilang na ang geopolitical tension, ekonomiya, pagkalat ng fake news at tinatawag niyang pagsubok sa pagkakaisa ng bansa. Kamakailan ay sunod-sunod ang paratang laban sa Pangulo at kanyang pamilya. In these challenging times, when uncertainty tries to cloud our vision, one truth remains clear. Our republic endures because those who protect it do not falter. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged: to uphold our Constitution, remain loyal to the republic, and to protect all Filipino citizens. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay nito, inanunsyo ng Pangulo ang dagdag na subsistence allowance sa mga sundalo. Nangako naman ang kinatawan ng mga sundalo na mananatili silang tapat sa konstitusyon at chain of command. Assure you that our soldier remain highly professional, disciplined, solid, united in purpose. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority in that issue as our Commander-in-Chief, sir. Tinig ni AFP Sergeant Major First Chief Master Sergeant Feliciano Lazo. Mariing sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na iligal at krimen na inciting possession ng pananawagan para sa government reset at withdrawal of support sa gobyerno. Ayon sa kalihim, nangangahulugan kasi ito na mayroong gustong mag-take over o pumalit. Kapag anyay may nanawagan ng ganito sa anti-corruption rally bukas, pwede silang kasuhan at hulihin ang mga ito. Sa kasagsagan ng issue ukol sa katiwalian sa flood control projects, may nag-uudyok umano sa militar para bawiin ang suporta sa Pangulo at pangunahan ng reset o yung pagpapalit ng mga namumuno sa bansa. Inaasahan naman ni Teodoro na magiging matahimik ang anti-corruption rallies bukas, pagaman lagi umanong mayroong banta at siniseryoso nila ang lahat ng ito. Nakahanda umano ang PNP sa worst case scenario, sa peace and order at ang Office of Civil Defense sa mga emergency services gaya ng ambulansya. Nakakatakot kasi anya na maulit ang nangyari noong September 21 anti-corruption rally dahil may nanggulong gangs at criminal elements, pero nakahanda na rito ang pulisya. Ito ang Super Balita sa Umaga. Sa mga sandaling ito, Cathy San Gabriel, mga kapuso, Joyce Lagoang, kaugnay pa rin sa gaganaping Trillion Peso March bukas, November 30, tayo kumuha ng karagdagang detalye sa magiging daloy ng trapiko at kung ano ang magiging paghahanda ng MMDA. Makakapiling natin ang Director 3, Traffic Enforcement Group ng naturang ahensya, si Attorney Vic Nunez. Sir, magandang umaga. Welcome po sa Palatuntunan. Kasama ko si Ms. Cathy San Gabriel. Good morning, Attorney Nunez. Yes, good morning po, Ma'am Cathy. Kasama niyo po si Emil Sumangil, Attorney Vic Nunez. Ako nag-intro kahaba-haba, Attorney. Magandang umaga po at magandang umaga sa mga taga-subaybay. Salamat po sa pagbangon, Attorney. Attorney, ano ang mga naging paghahanda na natin? Dumaan ako sa White Plains kanina umaga. Bukas pa ko, ano? Kailan ho isasara ito at kailan ho maglatag ng mga preparasyon ng MMDA para so sa kapakanan ng ating milyong-milyong mga tagapakinig. Yes po, we're expecting po yung mga organizers na mag-set up ng kanilang mga stage sa mga rally areas nila dyan ho sa may White Plains at saka sa Ross Boulevard. Mamaya pa po gabi. So, yung Ay, akong kausap niyo. road closures, it Meron will po. start tonight kasi mamaya pa po sila Paano kaya yung LRT? at Baka mag-set siksikan up ng tomorrow. kanilang mga Sure stage po na yan. gagamitin para protesta bukas. Para po dun sa mga may lakad bukas, ano po ba yung mga lugar na dapat nilang iwasan, Attorney Nunez? Unang-una po yung
dito sa People Power Monument sa may White Lane, definitely po, pagpig mo dyan, nag-gather din ho yung crowd na papunta dyan ho sa EDSA Shrine. So northbound ng EDSA, and also dyan ho sa Ortigas, may mga maglalakatong estudyante coming from Rizal Green Hills, Ica, Xavier, dyan ho sa may Poveda. So definitely ho, affected ho yung Ortigas area namin. Pangalawang maraming participants na pupunta dyan ho sa Ross Boulevard. Mamaya po gabi, alas 12, isasara na ho yung part ho ng Ross Boulevard. Dyan po primary staging areas nila sa may Liwasan Bonifacio, sa Plaza Salamanca, dyan ho sa may Luneta mismo. So magkakaroon ho tayo ng road closures along Bonifacio Drive, both lanes from the Circle to Burgos. And also po yung segment ng Ross Boulevard northbound and southbound from Katipak to Balaw. So we're expecting mo talagang medyo magkakatraffic po bukas. Kung hindi naman kayo dadalo sa mga kilos protesta, we advise the public na iwasan ang mga lugar na ito at make sure na tingnan ho nila yung mga social media pages ng Quezon City LGU at ng lungsod ng Maynila. Pati na rin ho ang MMDA kasi doon ho nakalagay at nakalatag ang aming mga alternative na mga ruta na pwede nilang daanan. So avoid ho yung matinding traffic sa mga areas kung saan merong igaganap sa mga kilos protesta. Sa pareha mo ng programang Riding in Tandem sa balita kagabi ni Glenn Hueco at Herbie Atuelan, sinabi ninyo na i-monitor ninyo ang mga kaganapan sa command center dyan sa Ortigas office ninyo, ano ho? Ang PNP ko ba'y nakipagpulong na rin sa inyo para sa preparasyon na ito kung meron man, sir? Yes po, nakipagpulong po, pinamunuan po ito ng aming General Manager ni Yusek Lipada para po makausap din yung mga organizers. Usap po namin ang lokal ng Quezon City at lungsod ng Maynila. Kasama na rin ho ang SRPO, OCD, NCR, just to ensure na mapayapa at kung ano man yung mga authority naka-ready ho at nakadeploy ang aming mga road emergency group, ang aming mga ambulansya para tumugon kung ano man pong mga emergency. Okay, maraming salamat po sa inyong mga paalala at mga announcement, Attorney Nunez. Have a pleasant weekend, Atty. Sir. Maraming salamat po. Ating po nakapanayam, Attorney Vic Nunez, Director 3 ng Traffic Enforcement Group, MMDA Traffic Discipline Office. Oras alas 7:52 ng umaga, radyo na, Double B. labanan ng fake news. Dapat. Kailangan nyo ng gamot, pero gusto nyo makamura. Ang paalala namin, hindi dapat tayo nagpapabudol. Dapat di lang basta makamura. Pagdating sa gamot, dun dapat tayo sa legalidad at abot kaya. Right, Med! Tandaan, hindi lahat ng murang gamot pare-parehong kalidad. Kapag kakalusugan ang nakataya, dapat maging maingat at mapanuri. Hanggat maaari, alamin sino ang gumawa ng gamot na bibilhin. Dumaan ba ang mga ito sa quality test para masigurong ligtas ang mga gamot? Lahat ng yan maasahan mula sa Right Med. Dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Kaya pag may kailangan gamot para hindi mapamahal, magtanong kung may Right Med ang gamot na kailangan ninyo. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang Super Balita sa Umaga. Pinaninindigan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque ang kanyang sinabi ng kasya ang 500 pesos para sa Noche Buena ng isang pamilya. Yan ay sa kabila ng mga pagpatikot sa kanyang bayan. Paliwanag ni Roque, ang pinagbabatayan nito ay ang mismong Noche Buena Price Guide ng Department of Trade and Industry na makikita sa kanilang social Talagay niyo po ma'am, kasya po yung 500.
multipurpose beam ay mahigit 36 pesos. Sa kabuuan, lahat ito ay nagkakalaga ng 526 pesos and 95 centavos. For yung 500 pesos, kasama yung Christmas ham, spaghetti, fruit salad, macaroni salad, and a Pinoy pandesal na 10 pieces. That's for, when someone asked me that, kung kasha yung 500 pesos, I said, yes, kasha yung 500 pesos for a family of 4 or less. Yung price naman ng Noche Buena, depende naman talaga yan sa sa kung ilan ang kakain. Muli ang tinig ni Trade Secretary Maria Cristina Roque. Pinagkomento naman ang palasyo ukol dito. Depende yan kung anong bibilin mo. Ano bang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman nakapack na yung pang chapasuit. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Tawa ako ng question niya eh. Nag-isip tuloy ako, nag-compute ako tuloy. Ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bagaman may ilang hindi kumbinsido, may pangilan-ngilan din naman na sangayon sa naging pahayag ng DTI. Kaya naman kung simpleng handaan lang siya. Madali na. Yung konti-konti lang na yung mahalaga yung magsama-sama yung buong pamilya. Pagkakasyahin na yung 500. Yung Pasko, hindi naman sa pagkain eh. Yung magsama-sama kayo. Yun ang importante. Yan po ang tinig ng ilang mamimili. Malaki ang bawas presyo inaasahan sa ilang produktong petrolyo sa papasok na linggo. Ang Oil Industry Management Bureau ng Department of Naghahanap ng damay si tatay. Ano? Naghahanap siya ng damay. at kerosene. Nasa 30 centavos at 40 centavos naman ang maaaring matapyas sa gasolina. Ang naturang pagtaya ay batay sa apat na araw Lang ng tumawid panakalan. na Maaari pang nag-go na eh. ang nakambang bawas presyo gusto ng posibleng tigil putukan sa May pagitan mga pedestrian na ba talaga na gano'n? Ano po? May mga pedestrian talaga ba na gano'n? Hindi, si tatay po ay mali. Kasi naka-stop na siya. Nakago na tayo eh. Minadali niya. Wala tayong magagawa eh. Kasi kapag ka nabangga naman yun, wala na talagang kasalanan. Kailangan talaga yan talaga magbigay talaga. Kahit na alam nating tama tayo, Kinakailangan magbigay na palitan ng talaga. software ng mga eroplano matapos magkaproblema ang isang A320 aircraft noong Oktubre bunsod ng computer malfunction. Ito ang super balita sa umaga. Mga turista na magbabakasyon sa Boracay, binalaan sa pagkalat ng mga peking website ngayong papalapit ng holiday season. Balita natin ni Lynette Mendoza ng Super Radio Kalibo. Lynette? Lynette? Yes, binalaan ng publiko sa pagkalat ng peking social media pages na nagpapanggapi ng mga hotel at resort, particular sa isla ng Boracay. Binigigantiin ng pamahalaan ang panlalawigan na habang papalapit ang holiday season, mas magiging aktibo ang mga scammers. Mahigpit na pinapayuhan ang lahat ng turista, lokal man o dayuhan, na maging mabuti-isip bago mag-book ng accommodation. Upang maiwasan ang panloloko, dapat tiyakin ng mga turista na i-verify ang mga opisyal na pages bago magbayad at mag-ingat kung ang page ay bagong gawa ngunit matagal na ang accommodation. Mahalaga rin na i-cross-check ang mga website at counter o contact number at maging maingat sa mga alok na tungkol to be true. Hinikayat din ang publiko na agad iulat ang mga kadulas-lang pages o mag-email sa Provincial Tourism Office, acto@aklas.gov.ph para sa verification. Para sa DCWB, dapat totoo. Bago tayo magpaalam, pagbati mo kay Jonathan Reke. Ayan, sino mga babati mo? Bukas, resibo. Ngayon sa Klaan, wala namang patay. Hearing ng NBI, kasama ang resibo. Eco Jimenez, Yari Jimenez, Kapitan Petri Cortez na Kanyuga Pasig, Georgie sa Berventura, Engineer Felix Santiago Sr., Mama Muli, Brian Nepres, Edison Enriquez ng Philippine Red Cross. Aba, pinababate ng aking pisang si Jonas Sumangil, si Police Master Sergeant Richard Adriano ng Taguig City, Philippine National Police. Sumayin niyo po isang oras ng pinakamalalaking mga balita. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Ako Gabriel. naman ang inyong kasama, Bill Sumangil, Chairman. Walang kinikilig. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Ito po ang super balita sa umaga. Susunod na Pinoy MD. At
sa ating Christmas countdown. 26 days na lamang mga kapuso. Pasko na. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA. Dito po ba yung entrance talaga sa SMX? Ay, hindi ko alam ma'am ang kabisado yung ano, SMX. Basta ito yung SM po. I don't know kasi Hindi ko rin kabisado po ito eh. Kung saan po talaga dito. slide na lang. Sige. Pero sarado pa naman siguro sila. Opo, ingat po. Naka-grab pay na. Opo ma'am. Ingat po ma'am. God bless po. Yan, entrance naman yun. Sige po. Double check po mga gamit. Baka naiwan. Sige po. At mga kapuso, bonggang-bonggang Sabado. Pinoy MD sa Oh, Super sure. Radio. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. 2024. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. At mabuhay po tayong lahat. Paalam po. Ingat po tayo.